Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Kaliwat ka ng disgrasya sa kalsada. 7 taong gulang na batang babae nasa gasaan ng pick-up matapos biglang tumawid. Eto pa ang isa. Ina ng batang nabundol ng humaharurot na sasakyan sa pedestrian lane, nagpatulpo para makamit ang hustisya sa pagkamatay ng kanyang anak. Yung buhay na kinuha nila sa akin, walang papalit. Isa na namang vlogger na foreigner na nanghaharas at tinawag ng mukhang unggoy ang mga Pinoy, dinampot ng immigration at posibleng ipa-deport. Ano naman ang gagawin mo kung pag tinala mo, may nakapulupot ng sawa sa kisame ng bahay nyo? Mga kapatid natin sa Catanduanes, sinalanta ng rumargas ang mga dahil sa bagyong Ada. Isang ilog sa Albay, namuti ang tubig at amoy asupre sa gitna ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Makasaysayan! Bagong natural gas na nadiskubre sa Malampaya, ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos. At eto na nga, kapatid stars, nakisaya at nakimpit senyor sa Grand Parade ng Sinulog Festival 2026. Pasintabi po, sensitibo ang aming ibabalita. 2 beses nagulungan ng pick-up ang 7 taong gulang na batang babae sa Ilocos Sur. Nasa pulpa sa video ang biglang pagtawid sa kalsada ng biktima at kung paano siyang kinarga ng kanyang ina matapos masagasaan. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Maluwag ang kalsadang ito sa Suyo, Ilocos Sur nitong Biyernes ng umaga. Isang pulang pickup truck ang paparating nang biglang may tumakbong batang babae patawid ng kalsada. Nabangga ang paslit, umailalim sa sasakyan at 2 beses nagulungan. Nagsigawan ng mga tao sa paligid. Agad din tumakbo ang ina sa nakahandusay na anak. Ayon sa mga pulis, abala noon ang ina na ibaba ang mga gamit nila mula sa sinakyan tricycle. Tumakbo raw ang bata patawid sa kanilang bahay na hindi na malayang may papalapit palang sasakyan. Balik po, galing sila ng Tagudin. Dito na po sila sa Suyo, ma'am. Sa Suyo po nangyari. Sa barangay nila sa Uso. Bumaba na yung nanay sa tricycle. Ang alam ng nanay, nasa loob pa ng tricycle yung bata. Diniskarga yung mga karga nila. Lumabas sa tricycle tapos biglang tumawid sa kalsada. Naisugod pa ang biktima sa ospital pero idiniklara ring dead on arrival. Sa uli, nagkaaregluhan din ang driver at ang pamilya ng biktima. Bagamat nagnegatibo sa alcohol test ang driver, sinuspindihan ng 70 araw ang lisensya niya dahil sa nangyari. Pinagpapaliwanag din siya ng Land Transportation Office kung bakit hindi dapat siya managot sa kasong reckless driving at pagiging improper person to operate a motor vehicle. Nasa kustudiya na ng pulis ang pickup truck para isailalim sa investigasyon. Inilagay na rin ng LTO sa alarm status ang sasakyan. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Ito pang isang insidente ng nasagasaang bata. Dumulog kay Senator Raffy Tulfo, ang ina ng 11 taong gulang na lalaking nabundol sa pedestrian lane sa Oriental Mindoro. Mabagal daw ang usad ng kaso at nakalaya pa ang nakapatay na driver. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Sa pulsa video ang pagtawid sa pedestrian lane ng 11 years old na si Don Rafael Linga sa Pinamalayan, Oriental Mindoro. Nabundol siya ng humaharurot na pick-up. Dinala sa ospital ang bata, pero namatay rin. Sumuko ang driver na si Tony Gregor Visaya. Kinasuhan siya ng reckless imprudence resulting in homicide, pero nakalaya rin dahil nakapagpiyansa. Higit 1 linggo mula nang mangyari ang disgrasya, dumulog sa programang Wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo ang ina ni Rafael na si Monica. Ang sinasabi nila sa akin ay aksidente po yun at di sinasadya. Ay ako po hindi naniniwala ng aksidente yun, sir. At lumipad po yung anak ko, sir. 40 to 50 meters. Yung buhay na kinuha nila sa akin, walang papalit. Isang OFW sa Dubai, si Monica.
na umuwi nang malamang namatay ang kanyang anak. Sabi po sa amin, surpresahin niyo po sana sa kanyang graduation yung anak niyo. Opo, ang gusto ko po sana isurpresahin po siya sa graduation niya or kaya naman pag naalangan po ako ng graduation niya or sa May po, sa birthday niya po sana. Isa sa mga inirereklamo ni Monica ay ang tila pagprotekta sa suspect habang ipinapakalat ang mukha nilang mag-ina sa social media. Kinwestiyon niya ni Senator Tulfo sa hepe ng Pinamalayan Municipal Police Station. Kasi tama nga naman tong sabi ni Ma'am Monica, sila mag-ina, kalat na kalat yung picture nila. Abot pa sa ibang bansa. Pero itong pagmumukha nitong suspect, wala man lang daw ni isang litrato. Sir, mayroon po kaming mga directive din pong sinusunod, sir. With regards po dun sa mugshot po. Ay hindi po yan pwede, sir, na ilabas. Dismayado riyan ang senador. Na nag-promise sa akin yung PNP at saka Napolcom na tatanggalin na yung pulisiyang yan. Yung pala, nandiyan pa rin. Tinawagan din ni Tulfo si Attorney Wendell Dinglasan ng Land Transportation Office Traffic and Adjudication Service. Hiniling niya ang mas mabigat na parusa sa nakabanggang driver na sa ngayon ay suspendido na ang lisensya. Malinaw naman po na ito pong, may video pa tayo in all, na ito pong driver hindi sumunod sa patakaran sa pagdadrive na pagdating sa pedestrian, tumigil o slow daw tumigil. Ito, diretso-diretso at nakapatay pa ng tao. So bakit niyo lang i-revoke right there and then? Nangako naman si Senator Tulfo ng tulong sa pamilya ni Rafael. Magpapatawag din ng pagdinig sa Senado para sa paglalabas ng mugshot ng mga suspect at ng mas mabigat na parusa para sa mga makakabangga sa mga tumatawid sa pedestrian lane. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. 2 barangay ang naperwisyo ng sunog sa Mandaluyong. At sa tindi ng apoy, ang mga bumbero tumuntong na sa bubungan at pati mineral water ginamit na rin pamatay ng apoy. Nasa Frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Naglalagablab na apoy ang tumupok sa magkakatabing bahay sa Barangay Addition Hills at Barangay San Jose sa Mandaluyong. Ang mga bumbero nga, nasa bubungan na habang nag-aapula ng apoy. Nagulantang sa nangyari ang mga residente. Inuna ang kanilang mga mahal sa buhay kahit wala nang maisalbang gamit. Po ko sa naglalakad pa po ako dyan sa may San Jose. Nakita ko po may apoy na. Kaya tumakbo po talaga ako. Hindi po natataranta ako. Hindi ko alam kung ano gagawin ko. Puunahin ko yung nanay ko, yung anak ko. Kasi talagang wala. Na blanco na po yung utak ko. Kasi hindi mo talaga alam ganyan. Buti nga po na safe yung anak ko tsaka yung nanay ko eh. Ang ilan inunang sagipin ang kanilang mga alagang hayop. Gaya na ng pamilyang ito na inilabas lahat ng hawla ng kanilang mga pusa. Nakaligtas din ang asong ito kasama ang kanyang fur parent. Isa pang naging problema ay nang maubusan ng supply ng tubig ang mga bumbero. To the rescue naman ang mga residente na nagbayanihan sa pag-apula ng apoy. Pati mga galong-galon ng purified water, ginamit na ring pamatay ng apoy. Tumagal ng 3 oras ang sunog bago ito naapula. Ayon sa Bureau of Fire Protection sa Mandaluyong, nasa 150 bahay ang natupok. Nasa 4 na rang pamilya ang nawalan ng bahay. Kasalukuyang sa evacuation center muna nakatira ang mga biktima. Wala naman nasaktan sa kanila, bagamat aabot sa 2 million pesos ang halaga ng pinsala. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng apoy. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mahigit 60 kabataan na ang nagrambulan sa kalsada sa Quezon City. Isang binatilyo ang pinagsasaksak. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Nagtakbuhan sa gitna ng kalsada ang grupo ng mga kabataan sa barangay Greater Lagro, Quezon City nitong Sabado ng hapon. Nagsisigawan at nagbatuhan pa ng bote ang ilan sa kanila. Bago pinag-ampos! Sa gilid ng isang kalsada, kita pang may kinukuyog ang ilang binatilyo. Pinaghahampas at sinuntok nila ang nakahigang kaaway. Nang dumating ang mga residente at siklistang sumita sa kanila, nagpulasan ng mga kabataan. Naiwang nakahiga sa lupa ang 16 anyos na lalaki. Sinaksak siya sa kamay, likod at tagiliran. Isinugod siya sa ospital at kasalukuyang nagpapagaling. Sa investigasyon ng QCPD, 2 grupo ng mga kabataan ang sangkot sa riot. Ang pinagmulan ng away nila, tuksuhan, and then previous sa grudge din ng mga gang nung dalawa, doon sila nagpang-abot sa Neapolitan. Kasi tinignan din namin yung mga cellphone, meron silang GC kung saan sila magtatagpo. Inimbitahan naman ng mga pulis sa istasyon
Ang 67 kabataan na sangkot sa riot, nasa edad 11 hanggang 16 sila. Karamihan sa kanila ay lalaki, habang may 4 na dalagita. Some are residents of Quezon City and some are residents of Caloocan. Pinatawag namin yung kanilang mga magulang, and then ang intervention natin na ginawa, turnover namin sila sa barangay para sa social intervention din. Patuloy na pinaghahanap ang 2 binatilyong nanaksak sa sugatang biktima. Mismong ang biktima ang tumukoy sa kanilang pagkakakilanlan. Resident sila ng Quezon City, Barangay Kulyat, and member sila ng isang gang din na kalaban nga nung biktima. Sasampahan sila ng reklamong frustrated homicide. May paalala naman ang pulisya sa mga magulang. Malaking bagay kasi yung responsibilidad ng magulang na tiyakin kung sinong mga kasama nila, mga kaibigan. Makakabuti rin na tignan nila yung cellphone, kung saan nagpupunta yung kanilang mga anak. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Dumarami raw ang mga natatanggap na tawag ng PNP kaugnay sa posibleng kinaroroonan ni Atong Ang. Gayunman, hindi pa rin siya nahahanap dahil tila nakapaghanda raw ang negosyante. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Pinasok ng mga operatiba ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang farm na ito sa Rosario, Batangas na sinasabing pagmamay-ari ng wanted na si Atong Ang. Isa-isa nilang sinuyod ang bawat gusali. Gumamit pa sila ng drone kung saan kita kung gaano kalawak ang property. Pero bigo silang makita rito ang tinuturong mastermind sa kaso ng pagkawala ng mga sabungero. Sa hiwalay na operasyon, pinuntahan din ng mga pulis ang isa pang property sa Porac, Pampanga. Pero wala rin dito ang negosyante. Ayon sa PNP CIDG, may mga natatanggap ng tawag ang pulisya tungkol sa posibleng kinaroroonan ni Atong Ang matapos nilang ilabas na may 10 milyong pisong pabuya. We have received more than 10 text messages at mayroon ding calls na natanggap tayo that we are validating at pinupuntahan natin. Sa kabila nito, nananatili pa ring mailap si Ang. Ang information natin is from time to time, nagmo-move siya. Hindi siya tumitigil sa isang lugar. Napaghandaan na niya ito eh. Nagbabala naman ang pulisya laban sa mga manlolokong tipster. Malalaman din naman yan upon validation na nagloloko lang sila. At nandyan naman ang kanilang number, malalaman kung sino yung mga nagpa-prank call. Naniniwala naman ng PNP na nandito pa rin sa Pilipinas ang most wanted na si Atong Ang. Iniimbestigahan na rin ang posibilidad na may mga aktibo at retired na pulis umanong tumutulong sa puganting negosyante. Samantala hanggang ngayon, hindi pa raw naisusuko ng kampo ni Atong Ang 6 na baril na nakapangalan sa kanya. Yan ay matapos kansilahin ang rehistro ng kanyang 3 pistol, 2 rifle at 1 revolver. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Mainit ang pagbabalik ngayon ng pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee. Nabanggit ang pangalan ni dating House Speaker Martin Romualdez na umano'y may bahay sa mamahaling subdivision sa South Forbes. Welta naman ni Romualdez, imposible yan. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Mayan, mukhang mainit at napakaraming tinalakay dyan sa Senado ngayon. Ano ang update? Tama ka, Cheryl, no? Siksik dahil nag-resume nga ngayong araw yung ika-8 pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay pa rin sa maanumalyang flood control projects at hindi pinalampas, Cheryl, ni Senator Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee yung mga naninira at nang mamaliit daw sa pagdinig ng kanyang komite kaya agad niyang pinasaringan yung mga yan. Sa pagsisimula pa lang ng ika-8 pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa flood control scandal, mainit agad ang chairman na si Senator Ping Lacson. As the chairman of this committee, I say to you, shut the F up. Yan ang buwelta ni Lacson sa ingay ng mga detractors na hindi na nga raw nakakatulong, hadlang pa raw sa paghahanap ng katotohanan. Your noise will not silence the truth. Neither does it provide any help in our investigation. Your noise cannot convict and won't even indict the malefactors in this flood control mess. Only evidence does. Para ipangalandakan ninyo na inutil at walang silbi ang Blue Ribbon Committee is not only insensitive to its members,
but an insult to our fellow Filipinos who have consistently followed and monitored our hearings and participated in the trillion-peso march. Mariinding itinanggi ni Lacson na may pinoprotektahan ang komite. Let me emphasize one point. We always go where the evidence leads us. We do not target any particular person, nor do we have the intention to cover up for anybody. Ang pahayag na yan ni Lacson ay kasunod ng akusasyon ni Senator Amy Marcos na pinipigilan daw silang magbanggit ng pangalan ng matataas na opisyal na sangkot sa flood control scandal. Sa pagpapatuloy ng pagdinig, absent si Senator Amy. Kabilang sa mga humarap ngayon ang dalawang babaeng itinago sa pangalang Joy at Maria, mga dating staff ng tenant sa isang bahay sa South Forbes sa Tamarind Street. Ayon sa kanila, Pebrero 2023 nang kausapin sila ng isang contractor na nagpakilalang si Curly Descaya na nagsabing si dating Speaker Martin Romualdez umano ang bagong may-ari ng bahay at kailangan na nilang umalis. And he also mentioned to us na contractor ako dito meron din kaming deadline. And then we both asked, baka pwede po namin pakiusapan yung may-ari, yung bagong nakabili ng bahay. And then he also mentioned that si Romualdez ang nakabili. Kinumpirma ng dalawa sa Senado ang tinutukoy nilang si Curly. Personal, si Curly Descaya, makikilala nyo? Yes, Your Honor. Pakituro nyo nga kung naandito siya sa loob ng session hall. Lapitan nyo na lang kung sino dyan sa among the resource persons. Hindi, lapitan mo na lang at hawakan mo na lang sa balikat, hindi magagalit yan. Pareho kayo na ina-identify nyo na siya mismo yung kaharap ninyo na sinasabing ang may-ari ng bahay, si Speaker Romualdez, at kailangang umalis na kayo? Pero si Curly Descaya, hindi umamin. Hinamon pa nitong tanggalin ang face mask ng dalawang testigo, pero sinalagyan ni Lacson. It's not for you to identify them, it's for them to identify you. Your Honor, wala po kasi ang maalalang transaction. Nanindigan si Descaya na hindi niya kilala ang mga testigo. Hindi pa rin daw siya nakakapasok sa nasabing mamahaling subdivision. Hindi ko pa nga alam kung ano mga uri ng mga bahay meron doon. So, malabong-malabo po talaga at wala po akong inuutusan na kahit sinong broker kasi takot po akong bumili sa mga lugar na yun. Ang kaya ko lang bilhin po ng mga lupa sa lugar lang po ng mga Pasig na hindi ganun kamahal ang presyo ng lupa. Hindi ko naman sasabing bumili ka They identified you and you are denying. Period. Sa isa namang pahayag, giniit ng kampo ni Romualdez na logically at physically impossible ang akusasyon ng mga testigo sa Senado. Galing lang daw ang aligasyon sa staff ng pinatalsik na tenant. Wala rin daw pinakitang anumang ebidensya o dokumento. Samantala, pumayag na sina Senate President Tito Soto at Senador Lacson na ilipat sa kustodiya ng DOJ si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara matapos itong mapasailalim sa Witness Protection Program. Ayon kay Lacson, bukas pa rin ang pinto para sa iba pang gustong magsalita pero dapat buong katotohanan ang isisiwalat. Muli tuloy na ungkat ang tungkol sa WPP application ng mga Diskaya. Muling nagkasagutan sina Senator Rodante Marcoleta at DOJ Prosecutor General Richard Fadulion hinggil sa issue ng restitution o pagbabalik ng nakaw na yaman bilang kondisyon para makapasok sa Witness Protection Program. Giniit ng DOJ na wala ng ganyang kondisyon. Kasinungalingan po yung sinasabi ni Mr. Diskaya na agad-agad silang sinabihan na magsoli ka. Hindi siya sinungaling. Siya yung ang mismong kayo ang nagbigay na ng kondisyon kasi. If I may refresh the memory of the good senator, during the last hearing of November 14, 2025, that matter that you raised about the statement made by the former Secretary of Justice was already put on the side when you asked that question. And we already informed the chairman that if they wish to file their application, if they wish to be processed, they go to the Department of Justice. But did they ever come to the department to coordinate with us? No, they did not. Hindi po ito question kung sinong nauna na nagsalita. Hindi po ito question kung sino yung naunang nagbanggit ng napakaraming pangalan kung hindi rin naman nila kayang suportahan ng ebidensya. I am sorry, Mr. Chair, he did not refresh my memory. Pinupulyot mo yung memory ko Sa huli, pinili ni Curly Descaya na wag munang magsalita tungkol sa issue. Para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw, ibig sabihin yung nakaw ba?
siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya. Parang nakulong po yung misis ko sa Davao. Kaya natatakot po ako, Your Honor, na baka pag nagsalita na rin po ako, baka po sa susunod po ako naman po ang makulong. Cheryl, muli ring inungkat na mga senador mula sa mga Diskaya, nasa na yung ledger na dati pa nila sinasabi na naglalaman di umano ng kanilang mga transaksyon, mga proyekto, di lamang mga flood control projects but with DPWH at di umano naglalaman ng pangalan ng mga politiko na pinamudmuran nila ng kickback. Ang sabi nga ni Senator Kiko Pangilinan, kung sa Senado pa lang kulang-kulang na yung testimonya ni Curly Diskaya, paano pa siya mapapasok sa Witness Protection Program ng DOJ? Cheryl? Yun nga, napapag-usapan yung ledger. Anong sagot ni Curly Diskaya? Nasaan ang ledger? Ang sinasabi niya kasi dyan, Cheryl, pinadlock daw ng LGU yung kanilang opisina kaya hindi daw niya makuha o hindi nila makuha yung lahat ng kanilang ledger. Pero ang sinasabi nga nila Senator Rizon Tiveros, hindi, wag mong sisihin yon. Kumbaga ilabas niyo yung ledger kaya ang sinasabi kay ni Curly Diskaya, pwede ba ipasabpina na lang para daw talagang mapilitan na mailabas nila yung ledger na naglalaman nga ng pangalan at mga proyekto nila sa DPWH. Cheryl. Nandyan din daw sa Senado, si Congressman Leandro Leviste. Nagsalita na ba siya? Yes, Cheryl, mag-aanim na oras na itong pagdinig na ito at nagsimula kayo ng 1:00 ng hapon. Nandito na si Congressman Leviste by 1 p.m. At ngayon, bago ako tumayo dito para mag-live, ay saka pa lamang siya sumalang. So bakit nga ba siya nandito? Basically, ang sinasabi nila Senator Ping Lacson na chairman ng Blue Ribbon Committee, kailangan nilang pag-usapan yung Cabral Files mula sa kopya na meron itong si Congressman Leviste at yung kopya na meron yung DPWH. At so far ang alam natin, yan ang huli sa agenda ng pagdinig ng Blue Ribbon at least for today. Cheryl. And anong oras inaasahan matatapos ang hearing today at kailan ang susunod? We don't know yet, Cheryl, kasi 1:00 siya nagsimula at mukhang marami pang energy yung mga senador at marami pang senador na nasa loob ng session hall ngayon, particularly, syempre, sila Senator Ping Lacson, nakita ko pa sila Senator Erwin Tulfo, sila Senator Bam Aquino, so hindi natin alam kung hanggang anong oras ito at by the time na tapusin ito ngayong araw, dun pa lamang natin malalaman, Cheryl, kailan ulit yung susunod na pagdinig, pag nagkataon, pang-siyam na hearing na ng Blue Ribbon, habang patapos na rin yung partial committee report kaugnay dito sa maanomalyang flood control projects. Cheryl. Maraming salamat, Mean Los Baños. Isinampa ang kauna-unahang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero duda ang ilang kongresista sa motibo ng reklamo. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Mag-aalas 9 ng umaga nang magsumite ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, si Attorney Andre De Jesus at inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. Ilan sa inilatag na batayan, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at graft and corruption. Ayon sa reklamo, pinayagan umano ng Pangulo ang pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, isang hakbang na tinawag ng complainant na paglabag sa tiwala ng publiko. Kasama rin sa reklamo ang issue ng unprogrammed appropriations na ayon sa Korte Suprema ay labag sa konstitusyon. May paratang din ng kickbacks mula sa budget insertions at ghost flood control projects. At ang pagbuo ng Independent Commission for Infrastructure o ICI para umano protektahan ang mga kaalyado. Pinunto rin sa impeachment complaint na hindi fit bilang Pangulo si PBBM dahil sa umano'y paggamit ng illegal na droga. Naniniwala kami sa saligang batas, public office sa public trust, that no one, not even the President, is above the law. But an allegation that our sitting president might be somehow involved in an addiction of some sort to prohibited drugs should be alarming. Si Attorney De Jesus ay 20 taon nang nagpa-practice bilang litigation lawyer, habang kabilang naman si Congressman Nisay sa mga contractor na pinakakasuhan ng plunder at graft ng ICI sa ombudsman kaugnay ng flood control scandal. Isa rin si Nisay sa mga pumirma sa impeachment complaint kay VP Sara Duterte noong February 2025. Una nang pinalutang ni Caloocan Representative Egay Erice na may grupong maghahain ng impeachment laban sa Pangulo. Pero ayon kay Erice, hindi ito ang grupo ni Nisay.
Gayunman, katakataka raw ang inihaing impeachment complaint dahil si Attorney De Jesus ay siya ring abogadong naghain ng disbarment case laban kay Attorney Glenn Chong kaugnay sa pambabastos at physical threats nito kay First Lady Liza Araneta Marcos. Palaisipan pa kay Erice kung pakawala si De Jesus ng palasyo para mag-umpisa na ang one-year bar rule sa paghahain ng impeachment complaint. I don't think so. I'm still puzzled what is the motive because anytime any person can file a complaint until within the week. Pareho namang itinanggi ni De Jesus at Nisay na kaalyado o konektado sila sa mga Duterte o sa mga Marcos. Ayon sa konstitusyon, hindi na maaaring maghain ng panibagong impeachment complaint laban sa parehong opisyal sa loob ng 1 taon, oras na mag-umpisa na ang impeachment proceedings sa Kamara. Duda si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa motibo ng reklamo. Kapag naibasura raw ang impeachment complaint, 1 taon na naman ang hihintayin para muling makapaghain. Ire-refer na ng House Secretary General ang impeachment complaint sa opisina ni House Speaker Bogie D. Pero ngayon pa lang, pumalag na ang lider ng Kamara sa pagpapatalsik sa Pangulo. Wala raw itong basihan at ginagampanan lang daw ni PBBM ang kanyang mandato. Hindi raw biro ang proseso ng impeachment at hindi ito dapat ginagamit sa pamumulitika. Ang Malacanang kinilala ang demokrasya sa paghahain ng impeachment. Nirerespeto raw nila ang proseso at tiwala na gagawin ng Kongreso ang kanilang mandato ng may katapatan, integridad at naayon sa batas. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Rumaragasang baha ang naranasan sa ilang lugar sa Bicol Region at Visayas. Mayroon pang ang batang itinawid sa baha gamit ang lubid. Nasa Frontline ang balitang yan, Simon Gualvez. Kulay putik na tubig ang rumagasa sa barangay Dororian sa Gigmoto, Catanduanes. Dulot yan ng ulang dala ng bagyong Ada. Pati ang isang bahay sa tabing ilog, binaharin. Ayon sa residente, pumagsak at humarang isang malaking bato sa ilog kaya umapo ang tubig na nagpabaha sa lugar. Sa kasagsagan naman ng baha sa Verac, Catanduanes, natrap sa gilid ng tulay ang isang aspin. Agad siyang sinagip ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Sa barangay Gogon sa Verac pa rin, halos abutin na ng tubig ang second floor ng mga bahay. Kabilang sa mga apektado, ang bahay ng isang senior citizen na pinagtulungang ilikas ng mga residente. Hanggang nitong weekend, higit 800 pamilya ang nailikas sa buong probinsya ng Catanduanes. Sige, bundo, tinay-nay, sige. Sa pamamagitan naman ng lubid, maingat na tinawid ng tauhan ng Bureau of Fire Protection ang 9 na taong gulang na babae sa ilog sa Tacloban City, Leyte. Pas. Ayon sa ulat, nagpahalamang bata na maligo sa ilog kasamang 2 kaibigan nang biglang rumagasa ang tubig. Una nang nakaahon ang 2 niyang kasamahan. Inilikas naman ang mga residente nakatira sa bahaing lugar sa Barangay Asug at Barangay Uson sa Kaibiran, Biliran. Forced evacuation ang ipinatupad sa mga nakatira malapit sa dagat. Ang ilan ng mga residente nananatili sa mga modular tent na inihanda ng local government unit. Sa Naval Gym Evacuation Center, nagpalaro ang LGU sa mga batang bakwit bilang pampalipas oras. Sa Allen, Northern Samar naman, may mga pasaherong stranded itong weekend matapos kanselayin ng biyahe sa barko bunsod ng bagyo. Binigyan sila ng food packs ng DSWD. Kaninang umaga, nag-abiso ng Coast Guard na wala ng pasaherong stranded at normal na ang operasyon ng mga sasakyang pandagat. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Weather update tayo mga kapatid. Dahil nga sa epekto ng malamig na hanging amihan, patuloy po ang paghina ng bagyong Ada at patuloy na rin po ang paglayo niyan sa ating landmass o kalupaan. Ang bagyong Ada po ay nasa tropical depression category na lamang na may taglay na lakas na hangin na nasa 55 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa 70 kilometers per hour. Ang bagyong Ada ay huling namataan ng pag-asa sa layong around 465 kilometers east o silangang bahagi ng Kasiguran Aurora. Yan po ay nandito na sa kalagitnaan ng East Philippine Sea at patuloy pong kumikilos pa-east
southeastward o palayo habang sumusubsob at mabagal pong pagkilos niyan, palayo nga sa ating landmass o kalupaan. Patuloy pong lalayo yang Bagyong Ada sa ating mga bahagi ng kalupaan at dahil nga sa malamig na hanging amihan, inaasahan natin sa loob ng 1 hanggang 2 araw, posible pong malusaw na lamang at bumalik sa pagiging low pressure area itong Bagyong Ada dito po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At dahil nga lumalayo at humihina pa ang Bagyong Ada, nababawasan na rin po ang epekto niyan sa malaking bahagi ng ating bansa. Meron na lamang tayong mga posibleng kalat-kalat na pagulan at mga posibleng thunderstorms dito po sa eastern section ng Bicol Region. Yan po ang areas ng Catanduanes at Camarines Norte. Pero significantly, mga liwalas na pong panahon natin sa malaking bahagi ng Bicol Region. Kasama na po dyan ang malaking bahagi ng Luzon. Meron lamang tayong mga posibleng mahihinang pagulan sa mga kabundukan ng Cordillera. Kasama po dyan ang Baguio City at areas ng Cagayan dahil sa epekto ng amihan o northeast monsoon. At magpapatuloy din po ang malamig na panahon natin, lalong-lalo na sa gabi at madaling araw sa malaking bahagi ng Luzon dahil nga sa pagbugso ng ating amihan o northeast monsoon. At ang natitirang bahagi po ng ating bansa, Visayas at Mindanao, possible naman yung ating mga pagulan o thunderstorms tuwing hapon at gabi. Pero maliwalas pong panahon natin, lalong-lalo sa umaga hanggang tanghali. Dito nga sa Metro Manila, wala pong naging direktang epekto ang Bagyong Ada. Magpapatuloy po ang maliwalas at maganda panahon sa mga susunod na 2 hanggang 3 araw. Magiging malamig pa rin sa gabi at madaling araw. Pero pagsapit ng hapon, possible pa rin po yung ating mga daglian o yung mga dumadaang mahihinang pagulan. Kaya sa may mga lakad sa bahay, ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Sa ibang balita, pinapaaresto na ng Sandigan Bayan si dating Senador Bong Revilla. Kaugnay ito ng kasong malversation, kaugnay ng ghost project sa Pandi, Bulacan. Bukod kay Revilla, inaaresto na rin ng 3rd Division ng Sandigan Bayan ng 6 pang dating opisyal ng DPWH, kabilang sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Nag-issue na rin ng whole departure order laban sa kanila. Ibig sabihin, bawal na silang lumabas ng bansa. Una lang tinanggi ng dating senador ang mga paratang. Ginisa sa Senado si dating DPWH Secretary Manny Bonoan dahil sa kanya umanong kapabayaan sa katiwalian sa ahensya. Sa tansya ng ilang senador, aabot sa higit 2 bilyong piso ang nakuhang commitment ni Bonoan simula 2022. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. So kindly correct that because Kinumpronta ng mga senador si dating DPWH Secretary Manny Bonoan sa kanyang muling pagharap sa pagdinig ng Senado matapos magbalik bansa. Idinetalye ni Senator Win Gatchalian ang laman ng affidavit na naunang ipinasa sa komite ni dating DPWH Yusek Roberto Bernardo, kung saan sinabi ni Bernardo na inutusan umano siya ni Bonoan noong 2023 hanggang 2025 na magbigay ng listahan ng mga proyekto na may commitment o kickback mula 10 hanggang 15%. Yun po ito ni Chairman Senator Lacson and Senator Kiko Pangilinan. Ang SOP na napunta sa inyo is worth 2.25 billion pesos since 2022. I completely deny, Your Honor. I don't have any allocable amount. Sinisiri ni Gatchalian si Bonoan kung bakit naging talamak ang korupsyon sa flood control project sa DPWH. Dito tayo ngayon dito sa hearing because for the last 4 years, pinabayaan yung nangyayari ito under your watch. As Secretary of the Department, I have general oversight. I have general oversight of all. Kasali ho kayo dito sa mga kickback. And Yung oversight na yan, walang kwenta ho yan. I deny, Your Honor. Dahil po sa inyong masamang liderato, nandito tayo ngayon. Inaayos ho natin, hinahanap po natin sino yung mga kriminal. Hindi pa ho natin mahanap dahil nasa Portugal na nagtatago. Bakit niyo ho pinabayaan? Yun ang aking sentimento. Si Senador Ping Lacson naman hindi matanggap ang sabi ni Bonoan na oversight function lang ang trabaho niya sa DPWH. ang trabaho nyo as DPWH Secretary, oversight? I cannot accept that because hands-on kayo, Secretary kayo. I cannot imagine Secretary Dizon exercising oversight that is not correct. What I'm saying is actually, as Secretary, I exercise overall supervision authority. Not oversight. And oversight.
Because I also Sabi rely niyo on kanina, my people. Naungkat din sa pagdinig na nasa 337 mula sa 416 flood control projects ang mali-mali ang naisumiting coordinates sa Office of the President. Lumalabas sa panahon ni Bonoan, ang isinumite nilang datos para sa sumbong sa Pangulo ay ang MIP START coordinates o Multi-Year Programming and Scheduling Application. Ito ang coordinates na sinusumite sa planning stage pa lang ng proyekto. Imbis na yung aktual na coordinates kung saan mismo itinayo ang proyekto. Dahil dyan, nang inspeksyonin ng DPWH ngayon ng ilang proyekto, nakitang may ilang kilometro ang layo ng ilang napatayong flood control kumpara sa mga naisumiting location nito. Kung bakit po meron ganong difference, yun po yung aming mga nireforma para nga po mabawasan yung mga ganong human interventions. No? And kung buong justified po ba yung pag-urong ng coordinates or duman sa proseso, that is something that we will have to investigate. Ngayon po, Mr. Chair, doon po sa tanong nyo kanina, kung yun po ba sinamit deliberately, of course, ayaw po namin, we're not in the position to answer. Ayon sa ilang senador, kung mali-mali ang coordinates sa isinumite, posibleng lumobo ang bilang ng ghost projects kahit may nagawa naman talaga. Yun po ang nangyari dito sa initial field validation natin. Chinek po nila. Dahil wala sila pong nakita, dahil mali po yung coordinates, nireport po nila as non-existent. Ilan po sa tingin ninyo right now ang na wrong ang naibigay na coordinates? Kasi, Mr. Undersecretary, ang dami pong kinasuhan, ang dami pong contractor, ang dami pong mga opisyal ng Public Works and Highways na kinasuhan. Kung ginawa naman po ang project, yun po yung tanong natin. It's kind of unfair saying na ghost itong project. Paliwanag ni Bonoan, nagmamadali sila noong August 2025 na magsumite ng report kaya dumepende siya sa kung ano ang isinumite sa kanya ng kanyang mga tao, kasama na ang galing sa yumaong dating USEC na si Catalina Cabral. Instructed the late Undersecretary Cabral to collate the information that we need to submit to the Office of the President. And because the planning service has a record of projects that had been completed already, Mr. Chair, under the MIPS. Giit pa ni Bonoan, personal niyang binisita ang report na Ghost Project sa Region 3 kung saan nadiskubre ang mga anomalya sa Bulacan District Engineering Office na ikinatanggal ng ilang opisyal doon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Nagpakitang gilas si Pinay tennis star Alex Ayala sa kabila ng early exit niya sa Australian Open. Na-sweep ni Alex ang unang set, 6-0. Nakabawi naman ang katunggali niyang si Alicia Park sa second set, 6-3. Sa deciding set naman, nagtay pa ang dalawa, 2-2, pero mula roon ay hindi na pinagbigyan ni Alicia si Alex. Focus na si Alex ngayon sa doubles campaign katandem si Ingrid Martins ng Brazil. Susunod! 10 talampakang sawa pinagtulungang hulihin sa kisame ng matatapang na bumbero. Shoutout sa masita natin, At sex bomb girls na pa-spaghetti pababa at pataas na rin sa Vibe. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Halos buong barangay ang nanood sa paghuli sa isang sawa sa Sampaloc, Maynila. Ilang beses na isahan ng ahas sa mga humuhuli
Kaya naman nang mailagay na ito sa sako, naghiyawa ng mga tao. Nasa frontline na balitang yan, si Hannibal Talete. Nang dumating ang mga tauhan ng Bureau of Fire, nasa kisaminan ng bahay na ito ang sawa. Sinubukan nila itong sungkitin nung una hanggang sa nagawa pang makawala ng sawa. Hanggang sa makorner ng mga tao. Kahit nahuli na, nagpupumiglas pa ito. Pero di na umubra ang lakas ng sawa. Nilagyan ito ng tape sa bibig, saka inilagay sa sako. Tinatayang nasa 8 hanggang 10 talampakan ng sawa. Pang-5 attempt na namin kasi hindi namin siya talaga makita eh. Hindi na rin makatulog yung mga residente doon kaya panay ang tawag sa estasyon namin. Ikinatuwa naman ng mga residente ang pagkakahuli sa nakawalang sawa. Shoutout sa masisitan natin, Yeti! Iti-turn over na ngayong araw ng mga taga-Bureau of Fire ang nahuling sawa sa Wildlife Bureau ng DENR para mapangalagaan ito. Posible raw kasing nagpunta ang sawa sa bahay para maghanap ng makakain. Bali, nang-hunting po siya, gutom siya kasi hinahunting niya yung mga daga, nagpapusa. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Perwisyo ang iniwan ng Bagyong Ada sa ilang lugar sa Albay. Kasamay pa yan ang patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Live mula sa Legazpi City, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, kumusta na ang sitwasyon dyan ngayon? Cheryl, bagamat umaliwalas na ang lagay ng panahon dito sa malaking bahagi ng Albay matapos ng manalasang Bagyong Ada, buong maghapon namang natakpan ng ulap itong nag-aalboroto pa ring Bulkang Mayon. Sa gitna nito, may panibagong pinangangambahan ng ilang Albayanon na baka may kaugnayan daw sa Mayon. Malinaw pa ang tubig sa Balabagon River sa Manito, Albay nang puntahan namin kaninang umaga. Pero ilang sandali lang, biglang naging grayish-white o halos puti na ang kulay nito. Nangyari lang yan mula na mag-alboroto ang Bulkang Mayon nitong nakaraang linggo. Tinunto ng mga taga-barangay ang pinagmulan yan at nadiskubre nila ang tila bukal ng tubig na kumukulo pa. Dumadaloy dito ang malagatas na kulay ng tubig. Madalas doon nangyayari ang pagbabago sa kulay ng 2 hanggang 3 beses kada araw. Kaya ang ilang residenteng naninirahan malapit sa ilog, hindi maiwasang mabahala sa kanilang kaligtasan. Natatakot ho. Kasi baka makapikto sa amin. Kasi masama yung amoy. Masangsang yung amoy. Lalo pagkagabi. Hindi rin tuloy maiwasang mangamba ng lokal na pamahalaan. Ngayon pa lang nangyari ito na umagos ang puti na tubig sa ilog. Pinahinto ko yung mga tao doon na maglaba, mag-ugas kasi para ma-ensure ang safety ng mga tao. Pinasuri na rin ito sa mga eksperto. Pagdating sa temperatura ng tubig, testingin natin, no? Hindi naman siya mainit. Actually, normal na temperatura pa rin ng isang ilog na malamig. Pero, ang pinaka nakakabahala lang dito ay yung amoy ng sulfur dioxide o asupre sa lugar na tumatagal daw ng halos 1 oras itong pagbabago ng kulay ng kanilang ilog. Sa kabila ng pangamba ng mga Albayanon, nilino ng FIVOX na hindi ito konektado sa Bulkang Mayon. Yung area na yan is a known geothermal field. May vulkan, yung Pukdol Hills is volcanic po yan, pero hindi na active yan. Wala naman pong risk na may sasabog dyan, puputok dyan, dahil patay na po yung yung vulkan dyan. Bukod sa ilog, dagdag problema rin ang nasirang bamboo footbridge sa bayan matapos madalasang Bagyong Ada. Ito pa naman ang tanging daan patungo sa isang barangay dito na may mahigit 300 pamilya. Ginawa ang bamboo footbridge matapos masira ang hanging bridge sa lugar nung pandemya. Kaya ang mga residente napipilitan na lamang sumakay sa bangka na 5 piso ang singil kada pasahero. Bantay sarado naman ng Philippine Coast Guard ang lugar at pinagsusot ng life vest ang mga tumatawid.
Cheryl, mabalik lamang ng update ito sa nag-aalboroto pa rin Bulkang Mayon. Sandaling nagpakita yung lumalabas na lava sa pinakabunganga ng bulkan ngayong gabi, pero mabilis din itong natakpan na naman ng ulap. At sa pinakahuling report naman ng Environmental Management Bureau ng Bicol Region, lumalabas na malinis pa rin at good pa rin ang quality ng air pagdating naman sa mga nailabas na mga ash o abo mula dito nga sa nag-aalborotong bulkan. At pinatututukan naman ngayon ni Albay Governor Noel Rosal, maalis lahat ng mga residente na naninirahan sa permanent danger zone para nga hindi na magiging problema sa karamihan kapag ganitong nag-aalborotong bulkan at nakataas sa alert level 3 ang naturang Mayon. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na may nadiskubring bagong natural gas field sa Malampaya sa Palawan. Ano nga ba ang tulong niyan sa mga consumer ng kuryente? Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. I am pleased to inform everyone that for the first time in over a decade, a significant natural gas discovery has been made. Sa anunsyong yan ni Pangulong Bongbong Marcos kaninang umaga, tinawag na Malampaya East 1 ang kakadiskubre lang na bagong natural gas reservoir. Nangangahulugan yan na may bagong pagkukunan ng kuryente ang bansa. Ilang kilometro lang ang layo nito mula sa Malampaya Gas Field. Ito yung kasalukuyang pinagkukunan ng kuryente ng kalahati ng Luzon na unti-unti nang nauubos nitong mga nagdaang taon. Ayon kay PBBM, merong 98 billion cubic feet ng natural gas sa Malampaya East 1. Makakapag-supply raw ito ng kuryente sa higit 5 milyong sambahayan, 9,500 gusali o halos 200,000 paaralan sa loob ng isang taon. Aside from the natural gas, the discovery also includes condensate, which is a high-value liquid fuel. This additional resource can help support the government's efforts for the stabilization of our power supply. Ipinagmamalaki rin natin na Pilipino ang nanguna sa drilling na ito. Higit sa lahat, natapos nila ito na walang aksidente o environmental incident. Ikinatuwa naman ng Department of Energy ang pagkakadiskubre ng panibagong natural gas reservoir. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, makatutulong ang natural gas para sa power reliability o tuloy-tuloy na supply ng kuryente, habang pinalalawak ng pamahalaan ang renewable energy at pag-upgrade ng mga power grid. Dahil dyan, mababawasan ang pagdepende ng Pilipinas sa inaangkat na enerhiya. At dahil mas dadami na rin ang supply ng kuryente, kalaunay unti-unti ring bababa ang singil sa mga consumer. Nangako naman ang Philippine Coast Guard sa mahigpit na seguridad sa Malampaya East 1. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, magpapadala na sila ng mga barko at eroplano sa lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Lunes. Break muna sa gabi-gabing aksyon ng ilang stars ng kapatid seryeng Totoy Bato. Kabilang po sila sa mga naghatid saya sa ating mga kapatid na Cebuano sa Kapatid Sugod Fiesta sa Sinulog Festival. Nasa frontline na balitang yan, si Laila Pangilinan. Sayawan na may kasamang kulitan. Yan ang hatid ng cast ng hit series na Totoy Bato at ilang kapatid stars sa makulay na Sugod Fiesta ng TV5 sa Cebu. It was spontaneous and it was really, really fun. Ramdam ng cast ang nag-uumapaw na energy at ang mainit na pagtanggap ng mga Cebuano. Nakakataba ng puso, syempre. Kahit naman kailan, never kong naranasan na hindi warm ang welcome ng mga Bisaya sa akin. Nakakatuwa dahil dati kasi nag-mall show din ako dito sa Cebu. Kasabay ng mainit na pagtanggap sa kanila, patuloy naman daw na umiinit din ang mga eksena sa Totoy Bato. Yung aabangan, syempre araw-araw painit yung Totoy Bato. Ang aksyon, pati mga puso ng mga karakter dito.
At bukod sa cast ng Totoy Bato, naghatid saya at harana rin ang Vibe Gen V at kapatid star na si Carmela Lorzano. Sobrang saya ko, syempre, kasi first time ko din po to dito sa Cebu. And then, nakapag-promote ako ng Vibe and ng new song ko. 3 taon nang pinagsama-sama ng Sugod Fiesta ang mga kapatid. At ngayong taon, mas pinalakas pa ito ng presensya ng ilang kapatid stars. It's our 3rd year as Kapatid Sugod Fiesta, di ba? And syempre, napaka-exciting kasi kasama namin ang cast ng Totoy Bato. This year, simula pa lang to pero madami pang pasabog, I'm sure, ang Sugod Fiesta. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Chicadora, News 5. Susunod, 2 estudyante sa senior high school patay nang bumangga sa truck ang sinasakyan nilang kotse sa highway. Isa pang aksidente, mga sasakyan sa toll plaza inararo ng truck. At defending champion San Miguel Beermen at TNT Tropang Giga or 5G maghaharap sa PBA Philippine Cup Finals. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay ang isang criminology student matapos mahulog sa bangin ang sinasakyang motorsiklo sa Mountain Province. 2 estudyante rin ang dead on the spot sa Quezon nang sumalpok ang kotse nila sa isang truck. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Kalunos-lunos ang sinapit ng 2 senior high school student na yan sa Maharlika Highway sa bahagi ng Lucena City, Quezon. Dead on the spot sila. Bumangga ang sinasakyan nilang kotse sa sinusundan nilang truck. Sa lakas ng impact, wasak na wasak ang harapang bahagi ng kotse. Base sa investigasyon, madaling araw kahapon nang paliko na sana ang truck nang biglang bumangga sa likod nito ang kotse. Sa kabila niyan, nakakulong ang driver ng truck. Naharap siya sa kasong reckless imprudence resulting to double homicide and damage to property. Inaalam pa ang sanhi ng aksidente. Sa Bontoc, Mountain Province naman, patay ang isang criminology student na nakaangkas sa motorsiklo. Nahulog sila sa bangin kasama ang kanyang kapatid na siyang nagmamaneho. Ayon sa report, galing barangay Bontoc Ili at papuntang Dantay ang magkapatid. Nawalan umano ng kontrol sa motorsiklo ang rider hanggang sa nadisgrasya sila. 16 na talampakan ng taas ng pinaghulugan nilang bangin. Sa ngayon, nagpapagaling pa ang sugatang rider. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Inararo ng truck ang isang empleyado at 2 nag-iintay na sasakyan sa isang toll plaza sa India. Makikita sa video na lumabas mula sa booth ang toll employee at pumunta sa harapan ng itim na SUV. Sa likod ng SUV ay ang isa pang nag-iintay na sasakyan. Bigla na lang may isang truck mula sa likuran ang umararo sa mga ito. Nabangga at pumaibabaw tuloy sa sasakyan ang empleyado. Ayon sa mga otoridad, umabot pa ng 50 metro ang layo ng inabot ng lalaki bago pa man tuluyang huminto ang truck. Agad na dinala ang empleyado sa ospital habang patuloy na iniimbestigahan ng otoridad ang aksidente. Pinipilit pa rin ng mga albayanon na mamuhay ng normal sa gitna ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Live mula sa Legazpi City, nasa frontline ng balitang yan, si News 5 cameraman Mac Ortiz. Mac, kumusta na ang pamumuhay ng mga kapatid natin dyan?
Cheryl, dito sa kinatatayuan natin, ito yung Legazpi Boulevard kung saan isa ito sa safe para mapanood yung bulkan ngayon. Kaso nga lang, medyo maulap. Sa kabila ng banta ng bulkan, marami pa rin yung mga kapatid natin dito na nakita natin na nagja-jogging, tapos nagbabiking. Pero kaninang umaga, nakuha na natin na yung mayon ay nagbuga at nagkaroon ng lava flow dun sa area ng Buyuan. Tapos dahil nga back to classes na, pinuntahan natin yung mga school dun sa Kamalig kung saan meron mga evacuees. Particularly dun sa Bariw Elementary School kung saan modular ang classes nila kasi mostly mga rooms na na-occupy siya ng mga evacuees. Pero sabi naman sa atin nung principal, like in Tuesday or Wednesday daw, baka magpa-school na sila face-to-face kasi gumawa sila ng temporary learning shelter. Doon naman sa pero may isang elementary school, particularly dun sa Tagaytay Elementary School, face-to-face sila kasi marami silang classroom. Nag-accommodate pa nga sila ng ibang mga na pupils na galing dun sa Kirangay. Yung mga evacuees na nandun sa Tagaytay, ay sila yung mga galing sa barangay ng Anuling. Then, pumunta tayo sa Santo Domingo Albay kung saan nakita natin, particularly sa barangay Kalayukay, kung saan nakita natin na meron na sila doon ng mga makeshift shelters na gawa sa Kawayan tsaka sa Anahaw. Parang, ang sabi nila doon, parang in case daw kasi mag-level 4, at least naka-prepared na sila, doon na sila tutuloy. Then bago tayo pumunta dito sa live point natin, duman tayo doon sa ilang part ng 8-kilometer danger zone. Nag-drone ako doon, tapos nakita ko na parang meron pa rin tayo mga, doon sa isang lahar-prone area, meron tayong mga kababayan na parang kumukuha ng buhangin siya, kumukuha ng bato. Napag-alaman natin na parang yung pala yung kabuhayan nila, parang ginagamit sa construction needs. Then sa kasalukuyan, naka-alerto pa rin yung ating mga kapatid na kapulisan, mahigpit pa rin doon sa area ng 6-kilometer danger zone. Cheryl. Mac, doon sa pag-iikot mo, lalo na doon sa mga evacuees na nananatili sa mga eskwelahan, kumusta naman ang sitwasyon nila? Natutugunan ba sila ng local government doon sa kanilang mga pangangailangan? Yes, Cheryl, nung pagpunta natin doon, kita naman natin dun sa evacuation, meron namang sapat na tubig, tapos kausap natin yung ibang mga evacuees, meron mga food packs from DSWD, may nakita pa kami doon na parang help from other LGUs or other private na nagbibigay ng tulong. Sabi sa akin nung dalawang principal doon, smooth sailing naman daw yung ganitong practice kasi ever since naman daw, yung school nila, ginagawa naman talagang evacuation center. Meron ba silang hiling doon sa mga nakausap mo na mga kapatid natin? May apela ba sila sa pamahalaan? Nung nagtanong tayo, Cheryl, ng mga evacuees, ang sabi lang talaga nila kasi, sana talaga humupa na talaga yung pag-aalburuto ng bulkan para kumbaga makabalik na sila sa kanilang mga tahanan. Maraming salamat, News 5 cameraman Mac Ortiz. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Marami ang na-excite sa inilabas na poster ng upcoming kapatid serye na A Secret in Prague. Say nga po ni TV5 Chairman Manny V. Pangilinan, isa lang yan sa maraming kapatid shows na malapit na po nating mapanood. At bukod sa mga serye, syempre, tuloy-tuloy din ang pagpapalakas natin sa OPM through Vibe. Nasa frontline na balitang yan, si MJ Marfoy. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang bahagi ng mundo. Vibe is everywhere. It's everywhere! Everywhere! In celebration ng Feast of Santo Niño, Malasinulog Festival din ang Vibe kahapon with Maxi Andresen at Queen of Bangsamoro Pop Shaira leading the pack.
Feisty at fun din ang dance floor sa performance ni Tuesday Vargas. Napasayaw naman ang mga nasa Meralco Theater sa performance ng Pinay rappers sina Alex Bruce at Iles Morena. Iba naman ang atake ng live performance si Jonoy Danao ng kantang Panata na isa sa mga OST ng Manila's Finest. Back on the scene na rin ang inaabangang Spotify Tatak Pinoy Live kung saan ang fans ang mamimili ng susunod na headliner. To celebrate that, buena manong performers ang I Belong to the Zoo, A4A, Arthur Miguel, Colin Ballin, at Chinerong GA na trending sa kantang Panis Ka Boy. Grand finale naman ng Sex Bomb Girls. Kwento ni Chairman Manny V. Pangilinan, isa raw sa mga dapat paigtingin pa ang OPM. We've long been a supporter of OPM. I think many years ago when we started Pinoy something, with Ryan Cayabyab, and we continue to support, and we should. And hopefully it achieves the kind of recognition and appreciation as does the Korean, whatever, BTS or whatever, because we have excellent singers, and we just need to market. Samantala, bukod sa OPM, mas hands-on na rin si MVP sa bagong program line-up ng Kapatid Network. Marami. We've been meeting so many times in the past 2 weeks or so. Mamayang gabi nga sa Todo Max Prime Time, ibabalik ang ilang ABS sa TV5 co-produced series na nag-aapoy na damdamin at 8:45 p.m. at Pira-Pirasong Paraiso at 9:30 p.m. To quote the president, we're friends of everyone and enemy of no one, right? So that's what is. This industry is too small to be overly competitive. Marami namang na-excite nang i-post online ang poster na ito ng upcoming TV5 series na A Secret in Prague. Mukhang intense ang eksenang yan ng mga bidang sina Andrea Brillantes at Enrique Hel. Mapapanood na ang A Secret in Prague sa Kapatid Network soon. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Susunod, asong sumakmal sa parindang karne sa palengke, sinaksak ng tindero. Pokemon card store sa New York City, pinunterya ng mga kawatan. Ilang customer, tinutukan pa ng baril. At mga billboard ni Manila's Finest Stars, Piolo Pascual sa EDSA trending. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Na para bang Team Rocket ang mga Pokemon Snatcher na naloob sa isang tindahan sa New York City sa Amerika. Sa kuha ng CCTV, makikitang pumasok sa Pokemon Card Store ang dalawang lalaking nakamask. Ang isa ay may hawak na martilyo at pinaghampas sa mga salamin sabay kuha sa mga item. Ang isa naman may suot pang anime backpack at tinutukan ng baril ang ilang customer. Bagamat walang nasaktan, umabot sa $100,000 ang halaga ng mga natangay na item. Katumbas yan ng halos 6 million pesos. Patuloy pang hinahanap ang mga suspect. Kasado na ang final lap ng Race to Golden Glory sa PBA Philippine Cup Finals. Nag-rematch ang defending champion San Miguel Beermen at TNT Tropang 5G. Determinado ang SMB na depensahan ang kampyonato sa pangunguna pa rin ni 9-time MVP Junmar Fajardo. Pero hindi naman sila basta-bastang pagbibigyan ng tropa. Inaasahang magbabalik na sina Reynam Batak at Poy Eram. Lamang din sa pahinga ang TNT dahil natapos nila ang serye sa Meralco Bolt sa loob lang ng 5 laro. Abangan ang Game 1 ng PBA Finals sa Miyerkules.
Ibinahagi ni former Akari Chargers captain Michelle Cobb ang reaksyon ng mga kaibigan niya sa balitang buntis na siya. 1, 2, 3. Michelle's pregnant! Di halos makapagsalita ang ilang dating teammates ni Michelle gaya ni Aduke Ogunsanya. May maluha-luha rin gaya ni Fifi Sharma. Sabi nga ni Michelle sa kanyang caption, shock is an understatement. November last year nang ikasal si Michelle kay Quezon City 6th District Councilor Vito Soto Generoso. Bago niyan, nag-anunsyo na rin ng retirement sa volleyball si Michelle at nagsisilbi pa rin siyang assistant team manager ng Akari Chargers. Congratulations Michelle and Vito. At yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po si Denise Tan. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. The finest man is in EDSA. Dahil si Piolo Pascual serving hotness at 49 talaga sa kanyang mga higanteng billboards. Agaw pansin nga sa mga motorista ang lean and fit na physique ni Papa P sa endorsement niya ng isang clothing brand. Ang mga billboard na yan kasunod ng pasabog na ad na unang inilabas online. I'm turning 50. I want to do bench body. And I just want to do the campaign, but I don't want to objectify myself too much. Ito pa nga ang isang certified hottie, ang kapatid star na si Andrea Brillantes. May pa-hot chick biker, in two-piece tennis player at sexy sailor. Ang mga eksenang yan pasilip po ni Blythe sa BTS ng kanyang calendar shoot para sa isang liquor brand. Abangan po natin si Blythe very soon sa A Secret in Prague. Susunod, Estonian vlogger na may content ng panlalait at panghaharas sa mga Pinoy, ipa-deport ng Bureau of Immigration. Eroplanong may 11 sakay nagkapira-piraso matapos bumagsak sa bundok. At Claudine Barreto, may pa-I love you sa kanyang birthday greeting kay Mark Anthony Fernandez. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Natagpuan na sa bundok ang naglahong eroplano sa Indonesia. Ang masaklap bangkay na matagpuan ng isang pasahero habang 10 pa ang nawawala. Narito ang Frontline News Abroad. Sinuyod ng mga rescuer ang kabundukan ng South Sulawesi Province sa Indonesia. Makalipas ang ilang oras, natagpuan nila ang pira-pirasong bahagi ng eroplano na nagkalat malapit sa tuktok ng higit 4,000 talampakang taas na bundok. Kahit mahamog at malakas ang hangin, maingat na bumaba ang mga rescuer sa dalisdis ng bundok para ma-recover ang isang bangkay ng lalaki. Ang lalaki, isa sa 11 sakay ng eroplano na bumagsak nitong Sabado ng hapon habang bumabiyahe papuntang Makassar City. Ito'y galing naman sa Yogyakarta City. Sinuyod ng mga rescuer ang mga debris pero hindi pa nakikita ang mga labi ng iba pang mga biktima. Humingi na ng tulong ang mga rescuer sa professional mountaineers dahil masyado raw masalimuot ang daan kaya hindi ito agad mahalughog. Base sa investigasyon, 2 oras lang dapat ang biyahe ng eroplano. Pero nang makalayo ng higit 20 kilometro mula sa paliparan, nawalan na ito ng signal. Bago raw yan, napansin na ng air traffic control na iba ang direksyon ng eroplano. Kaya ginabayan nila ito papunta sa tamang direksyon. Hanggang sa tuluyan na ngang nawalan ng komunikasyon. Dito na nagkasan ang search and rescue operation. 8 raw sa mga biktima ay aircraft personnel habang 3 naman ang pasahero. Hindi patukoy ang sanhi ng plane crash. Patuloy ang search and retrieval operations. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Masayang
Ipinagdiwang ang Pista ng Santo Niño o Sinulog Festival kahapon. Sa Cebu City, lumarga si News 5 correspondent Laila Chicadora. Punong-puno ng kulay. Punong-puno ng ngiti. Punong-puno pa rin ng saya. Kahit saan, dama ang nag-uumapaw na tuwa para sa pagdiriwang ng itinuturing na pinakamalaking pista sa Pilipinas, ang Sinulog. Sa hinaba-haba man ang parada, lahat ng contingents tutuloy din sa Avellana. Ito na nga ang pinakang inaabangan sa Sinulog Festival 2026, ang Street Dance Competition at ang Ritual Dance Competition! Woo! Sa mismong Grand Parade, mula sa iba't ibang kalsada hanggang Cebu City Sports Complex, ipinakita ng iba't ibang contingents ang kanilang husay sa sayaw at ritual. Bawat galaw ay alay ng pasasalamat at panalangin kay Senyor Santo Niño. Dahil sa kabila ng mga pagsubok at kalamidad na kinaharap ng mga Cebuano noong nakaraang taon, nananatiling buhay ang tradisyong ilang dekada nang ipinagdiriwang. Fantastic. Very, very inspiration this festival in Other in countries. Cebu, yeah? Bukod naman sa makulay na parada, nauna nang ginanap mula Basilica Minore del Santo Niño sa Cebu City papunta sa Mandaue at Lapu-Lapu ang traslasyon, kung saan mahigit 20,000 deboto ang dumalo sa misa bago ang traslasyon bilang pagpapakita ng kanilang pananampalataya. As Cebuano, lagi tayo nananalig sa Panginoon, syempre kay Senyor Santo Niño. Dito nga tayo sa pier at ayan! Ready na tayo lahat sa mag-aantay, di ba? Para sa pagdating o pagdaong ni Santo Niño at ng Arlinio Guadalupe. So mamaya dito yan darating. Yoy, di ba? So lahat tayo, ang dami gumising ng maaga para ma-witness itong fluvial procession ng Santo Niño. Mula sa dagat, dinala ang imahen ni Senyor Santo Niño, Our Lady of Guadalupe at ni Saint Joseph o ang Sagrada Familia de Cebu bilang paggunita ng pagdating ng Kristyanismo sa Pilipinas. Hindi rin nagpahuli ang pagpili sa Sinulog Festival Queen, kung saan ipinakita ang kagandahan, talino, kultura at pananampalataya ng mga Cebuano. Sa tala ng mga otoridad, halos 5 milyong mga turista at deboto ang nakisaya sa pista ng Sinulog. Patunay ng matibay na debosyon at paggalang sa tradisyon ng lahat ng nakiisa sa pista. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Chicadora, News 5. Mga kapatid, pag-usapan po natin ang pinaka-iconic na festival sa Cebu, ang Sinulog Festival. Alam niyo po ba na konektado ito sa pagbisita ng isang foreigner o dayuhan na halos 2 buwan lang nanatili dito sa bansa? Siya po si Ferdinand Magellan. Taong 1521 nang tumapak siya sa Cebu at naging kaibigan pa si Raha Humabon. Ang friendship po nila umabot sa tinatawag na Blood Compact o Sanduguan. Ang matindi pa, nagkaroon ng malakihang binyagan at pati si Raha Humabon na-convert ni Magellan na maging Kristiyano. Niregaluhan pa ni Magellan ang Raha ng imahen ng Santo Niño at dahil po dyan, lalong sumidhi ang debosyon. Dito na nga isinilang ang Sinulog Festival. Bakit sinulog? Galing po yan sa salitang Cebuano na sulog na ang ibig sabihin ay agos ng tubig. Kaya yung dance steps sa Sinulog Festival, kung mapapansin po ninyo, parang alon, parang history natin. Umaabante, umaatras. Isa po ang Sinulog Festival sa pinakamatandang religious tradition sa bansa. Yung modern Sinulog Parade na napapanood po natin ngayon na may mga bonggang costumes, nagsimula lang yang sumikat noong 1980s. At yung sigaw na Pit Senyor, alam nyo ba na ang ibig sabihin yan ay call to the Lord? Pero teka, balik po tayo sa history. Anyari kay Magellan?
eto na nga po ang plot twist. Nag-side quest siya sa Mactan. Doon po niya nakilala si Lapu-Lapu. At kumbaga sa teleserye, ito na ang finale episode na ang title ay Labanan sa Mactan. Diyan na po napatay si Magellan. Mala Netflix ang drama at aksyon ng kwentong baon-baon natin hanggang sa panahong ito. Malalim ang hugot ng Sinulog Festival. Malalim na kasaysayan, pananampalataya at pagkakakilanlan. Na gaya ng K Alaman ay K Yamanan. K, okay. Susunod! Estonian vlogger na nagsabing mukhang unggoy ang mga Pinoy at nambastos sa mga single mom, arestado. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Tila matitigil na ang Pinoy clickbaits ng isang Estonian vlogger sa Dumaguete City. Bukod sa ginawa na siyang persona non grata, inaresto at ipadedeport na rin siya ng Bureau of Immigration. Narito ang buong Frontline Report. Then the guys, they look so monkeys sometimes. Like so monkey face. And when they're staring at me also, it's like... Mukhang unggoy. Ganito inilarawan ng Estonian vlogger na si Simru Sipu, aka pro-life traveler, ang mga lalaking Pinoy. May babala rin siya sa mga foreigner na bibisita sa Pinas. When you will come to the Philippines, don't get yourself a single mom. Single mom, Jesus Christ. It's like some Filipino banged the woman already. Pero hindi lang yan ang vlog niya na tungkol sa mga Pinoy. Halos lahat ng content ng Estonian vlogger, Pinoy clickbait. Karamihan din sa content niya kasama ang Pinay niyang asawa. Isa pa sa kino-call out sa Estonian vlogger ang panghaharas umano ng mga menor de edad at pagbibidyo nito ng walang permiso sa mga bata at mga babae. Una na siyang itinuring na persona non grata sa Negros Oriental hanggang sa inaresto na siya ng Bureau of Immigration sa kanyang nirerentahang bahay sa Dumaguete City. Kaya ang pagbablog niya tungkol sa buhay niya rito sa bansa mukhang matitigil na. Inaayos na rin kasi ang pagpapadeport sa kanya dahil sa paglabag niya sa Philippine Immigration Act of 1940. Ang mapanlait na vlogger, panay sorry ngayon sa presinto. Wala naman daw siyang masamang intensyon sa Pilipinas. If somebody was offended, I'm very sorry about this. I'm very sorry. I didn't do this intentionally. It's just maybe my understanding of the situation was wrong. But that never has been my intention. My intention always been in the Philippines, explore and connect with the locals because I love Filipinos. Nanindigan naman ng BI na pananagutin ang sino mang dayuhan na babasto sa mga Pilipino at sa mga batas ito. Giit pa ng ahensya, hindi content playground ang Pilipinas. Welcome naman daw ang mga turista, pero kung sino man ang mananamantala sa mga Pilipino para lang sa views, mahaharap sa pag-aresto, deportation at blacklisting. Sabi pa ng ahensya, katulad lang ng Estonian vlogger ang naaresto at ipinadeport ng Russian vlogger na si Vitaly Zidorowetsky na ginawang content ang pambabasto sa mga Pinoy. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, ikinatuwa ng netizens ang birthday greeting ni Claudine Barreto sa kanyang Totoy Bato co-star at ex-boyfriend na si Mark Anthony Fernandez. Sa post nga po ni Claudine, kitang magka-video call sila ng aktor at sa caption, sinabi niya na si Mark ang kanyang many firsts, pati na ang kanyang first heartbreak. Pinasalamatan din niya si Mark for protecting her. At sa huli, ikinaaliw ng netizens ang sinabi ni Claudine na, and I quote, I love you, ex. Gabi-gabi pong napapanood ang tambalang Mark Dean bilang sina Diamond at Stanley sa kapatid action seryeng Totoy Bato pagkatapos ng Frontline Pilipinas. Eto pa, napasayaw ang mga pinalaki ng sex bomb nang lumabas sa Vibe Stage ang OG members na sina Shane at Jopay. Nasa Frontline ng balitang yan, si MJ Marfori.
Napaspageti pataas at pababa pa nga ang mga V sa kapatid OPM Countdown Show na Vibe kagabi ng dumalawang Sex Bomb Girls. Present ang OGs na sina Sex Bomb Jopay at Shane. Bumisita sila sa Vibe bago ang pinaka-aabangan ngayon na round 3, 4 at 5 ng kanilang concert. Dinudumog nga ng mga batang pinalaki ng Sex Bomb ang mga pila para makabili ng ticket. Hindi namin in-expect talaga na tatangkilikin ulit kami ng mga tao dahil suntok sa buwan talaga yung ginawa namin. Kumbaga parang like ngayon nakwento ko before na nag-DP kami sa Araneta nang wala pa, hindi pa buo. So talagang yun lang talaga yung namin na magawa lang namin yung concert na to para sa kanila kasi ang tagal na nilang hinihingi. Po, naiiyak po kami, lalo na. Actually, kaya po nag-extend ng 3 at saka ay ng 4 and 5 dahil ang dami nagsisend sa amin, umiiyak, hindi nakabili ng ticket, nag-aaway, So, yun po yung reason kahit mapagod kami na sunod-sunod na araw. Nilaan po talaga namin sa kanila yung energy namin sa Level up para ang performances at marami pang idadagdag sa upcoming rounds, pati na sa guests. Marami rin ang umaasa na makita ang OG henyo na si Joey De Leon sa kanilang concert. Abangan po nila. Hindi ko masabi kasi kung ano yung pinaka mangyari sa concert. Wish ng Sex Bomb, umabot hanggang world tour ang Get Get Out concert para mas maraming Sex Bomb babies ang mapasaya nila. Hindi po natin masabi kung hanggang 5 na lang siya kasi dumidepende po kami sa sigaw ng mga tao, sa hiling ng mga tao. Abangan ang Get Get Out Round 3, 4 at 5 sa February 6, 7 at 8 sa MOA Arena. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Malfori, News 5. At yan nga pong ating mga showbiz update at K-Alaman ngayong Lunes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Rhinestone. Nakakatuwa, di ba? Round 3, 4, and 5. Panahon ko yan eh. Paano ba dance steps dyan? Kanina pa, ikaw umapela. Sampo. Ako pinalaki ko ng Sex Bomb. Around 30s. Oh, panahon pa rin. Panahon nyo pala eh. O sige nga, sample. Gagawin mo. Sige. Tuturuan kita. O, ikaw rin ha. Okay, sabay Parang tayo. gagawin. Hindi ako Anong makatalon basic kasi steps? naka-heels eh. Di ba may Tatalon ganun mo pa na yan? ganun, may Ganun, cross. okay. Tapos spaghetti pababa. Pababa. Hanggang Okay. tayo, spaghetti pataas. Okay. Pataas. May kailangan gumaganon ka. Gumaganon. Ayan. Nakaiba. Sabay-sabay tayo. Okay. Spaghetti pababa. Pababa ng pababa. Spaghetti pataas. Oh, tama? Get out! Ay, paano yun? Get Oh, diba? May Ibang klase ka talaga. Dancer ka talaga. Pwede na. Pero we're so happy for them, diba? Nakakatuwa. Siyempre, mga batang 90s tayo, di ba? May batang 90s, no? Bakit? Ha? Hindi pa. Crossover. Hindi sila 90s, 2000. 2000 na sila pa. Tayo talaga yung 90s. Sabi ko na nga ba, So, hindi crossover kayo to the 2000. Pwede. Abangan nyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa balitaan at public service. Walang iwanan sa Frontline, Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.